Yung sikat ka sa Lasal dahil key player ka nila at ang galing pa ng atletismo, pero biglang naging ganito ka na. Ang dami naghahanap kay aka AVO. Nasa na nga ba siya ngayon at totoo ba daw na nag-a-addict na siya kasama ang ilang mga barkada? Paano nahantong sa ganito ang buhay ni alias AVO at gaano pala siya kagaling nung nasa college days pa? Tara, sabay-sabay nating alamin ang buong katotohanan sa likod ng pagkatao ni AVO. Teka, kung meron kayong naalalang player na bigla nilang nawala sa PBA, paki-comment naman at gagawa natin ng video yan. Ngunit bago natin ang pagpatuloy, paki-spread naman ang ating mga videos at okay na yan. Gaya ni Christian Standhardiger, isang Phil German itong si Arnold Van Opstal o mas kilala sa acronym na AVO na siyang tatawagin na lang nating AVO. At dahil nga half German, malamang pinanganak siya sa Germany. Ang kanyang ama na si Heinz, isang PAL General Manager sa Europa, habang ang kanyang ina naman nagtatrabaho sa Department of Foreign Affairs bilang head ng Machine Readable Passport Center ng Consular Affairs. Habang kanyang kapatid naman isang abogado sa edad na 23 at graduate sa University of Technology, Sydney. Ibig sabihin, mayaman ang pamilyang Opstal at may kapasidad sa buhay. Since kindergarten, siya pinag-aral sa Lasal pero nag-relocate ang kanilang pamilya abroad. At sa iba't ibang bansa lang sila nakatira gaya ng Germany, Netherlands, Berlin at Sydney, Australia. Pero nung namatay ng kanyang ama, bumalik sila ng Maynila at doon ang nirahan habang kanyang ina merong assignment sa Pilipinas. Nag-high school siya sa Lasal pa rin at naging isang varsity player. 2009 season, siya sana ang Rookie of the Year noon. Kaso, na-disqualify siya dahil naging wild siya konti. Sa parehong eskwelahan taong 2013 sa tangkad niyang 6'9", naging key player siya ng Lasal. Nung time na yon, siya naging pinakamalakas na sandigan ng Lasal sa front court at bilang big man, nagagawa niya na maayos ang kanyang depensa at under the basket shots. Taong 2015, minalas nga lang si AVO. Pinalagpas niya ang kanyang final year sa Lasal dahil nagkaroon siya ng Achilles injury. Nung gumaling na siya, naglaro siya agad sa PBA D-League under Happy Fresh Fighters sa Aspirants Cup. Kaso nilagay siyang muli sa reserve list dahil na naman sa injuries. Nag-sign siya sa Cebuana at iniwan ng Happy. Naisipan ni AVO na pumasok sa PBA. Pero bago pa man niya, nag-training muna siya sa iba't ibang bansa sa Inglaterra, Thailand at Estados Unidos para talaga manumbalik yung old form niya. Taong 2016, nagpa-draft na siya sa PBA noon. Pero meron tayong tinatawag na special draft at napabilang siya dito. Kinuha siya ng SMB. Alam naman natin mahilig ang SMB sa big man, pero nung pumasok si AVO sa SMB, sakto naman na marami silang frontcourt gaya ni J.R. Reyes, Yancy, De Ocampo, Gabi Espinas at syempre si Junmar. At yun nga, hindi na siya ginagamit ni Coach Leo Austria. Pinapasok lang siya kung malayong kalamangan nila. Minsan nagiging katatawanan pa kapag nakaka-score siya na para siya nagiging timang sa SMB dahil yung bench pa na itawa. Bilang miyembro ng Gilas Special Draft or Gilas Cadet, napabilang naman siya sa All-Star Weekend noong 2017. Nakapaglaro siya ng 2 conferences at kahit nasa bench lang, walang kapawis-pawis, pero at least for the record, ika nga, meron po siyang 2 PBA titles. 1 taon lamang ang tinagal niya sa SMB, na-trade siya patungong Global Port kapalit ang isa pang cadet na si Bon Pesumal. Parang naging bias to ah. Luging-lugi talagang Northport kasi hindi pa nagsisimulang panibagong season. Kinailangan na naman ni AVO ng surgery dahil nagkaroon siya ng meniscus tear. Sa kasamang palad, nag-expire ng kanyang kontrata taong 2018 at nakapag-desisyon siya na huminto na sa paglalaro. Siya ay nanatili lamang sa PBA ng 2 taon. Parang ito na yatang shortest period of time sa PBA history. Nagkaka-average lamang ng 1.5 points per game. Hindi man lang pinaabot ng 2, no? Nung huminto na siya sa paglalaro, modeling ang naging libangan niya. Actually, kahit nung hindi pa siya naglalaro sa PBA, ito na talaga ang gusto niyang gawin. Featured siya sa mga magazines at iba't ibang brands. Kumbaga ito talaga yung gusto niyang gawin sa buhay. 9 years naman ang lumipas. Nabalitaan namin na may issue pala kay AVO na nag-a-addict daw ito kasama ang barkada niya. Tila naligaw daw ng landas at napariwara. Kung pagmomodel ang gusto niyang gawin, nung malinis pang katawan niya. Ngayon tila nag-iba na rin to. Ang pinakagusto talaga niyang gawin sa buhay ay gumala, magpakasaya sa isang club at maging music leader kapag merong World Gear Festival. Hindi naman natin hinusgahan kung ano ang kaligayahan ni AVO at hindi mo naman pwedeng direktang sabihin na nag-a-addict ito. At hindi mo naman din pwedeng direktang sabihin na nag-a-addict ito. Baka ang mga bagay na yan na nagpapasaya lang talaga sa kanya ngayon.